Yan, good afternoon. Good afternoon mga idol. Welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Well, mga idol, shoutout muna sa inyong lahat dyan, sa mga kayong panig ng ating bansa naroon. Diba, ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. Ang paksa ng ating tatalakayin may kaugnayan pa rin ito doon sa mga tinalakay natin noong mga nakaraang araw na nauukol dito sa napapanahong issue tungkol dito sa magaganap di umano ngayong September. Alam nyo mga idol, yung mga hula-hula ng kung sino-sino tungkol sa mga mangyayari, kaya nga tinawag na hula, wala pang katiyakan. Oo, walang kasiguruhan. Kaya huwag tayong masyadong kabahan o magulumihanan. Dahil kasi yung hula, kuminsan may katotohanan, kuminsan naman sablay. Di ba tama? Pero pag ang hula sa Biblia ang ating pinagbatayan, 99.9, magkakaroon ito ng katuparan. Dahil siyempre, ang sabi ng Ama, ng ating Diyos, aking sinalita, aking papangyarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. So, kung ang pagbabatayan nating hula nakalagay sa banal na kasulatan, walang sablayan. Sigurado, 99.9 mangyayari. Tulad nung inulaan sa Biblia na sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon Kristo, tiyak yun mangyayari sa ayon natin sa gusto. Pero wala pang katiyakan. Dahil kasi wala namang itinakdang araw at oras o panahon. Basta ang sabi, darating ang kawakasan sa oras na hindi natin inaasahan. At yun ang siguradong mangyayari na kung hindi natin kailan inaasahan, yung ikalawang pagparito ng ating Panginoong Kristo, yun ang mangyayari. Di ba tama? Pero itong mga humuhula-hula sa panahon natin ngayon, na di umano may magaganap sa ganitong petsa, may magaganap sa ganitong buwan, sa ganitong taon, wag nating wag nating paniniwalaan dahil tao lang yan na humula Kaya sinabing hula, wala pang katiyakan. Pero pag ang Ama ang nagsalita, sa ayaw mo sa gusto mangyayari. Di ba tama? Yun. Kaya nga, ito nga, may mga lumalabas nga sa mga social media at sa iba pa, na di umano nga may mga magaganap, lalo na ngayong buwan ng Setyembre. Oo. Pero ang gawin na lang natin, subaybayan natin yung kung ano magiging kaganapan doon sa kanilang mga sinasabi. At yung mga tao naman na siyempre madaling magulimihanan, yun nga yung nakalagay sa Biblia mga idol, na sa takdang araw na yon marami ang magugulimihanan. At ang tao nga sabi sa Biblia, tatakbo ng parito. Higit pa dyan, sabi nga, ang makapangyarihang tao ay sisigaw ng kalagim-lagim.
Siguro alam naman natin kung sino yung mga makapangyarihan tao, lalo na sa ating lipunan. Yan ang mga pangunahing magugulimihanan. Pero yung kanyang mga hinirang na nakatakda, baliwala yan, matutuwa pa. Kasi sabi nga ng ating Panginoon sa Kristo, kapag nakita nyo mga bagay na ito, mga galak na kayo. Kapagkat nasa inyo na ang kagantihan. O, di ba? Tama? Kaya yung mga hinirang, wala yan. Hindi yan iniintindi. At nakahanda naman din ang mga hinirang. Dahil sabi nga, magsipaghanda kayo. Dahil sa oras na hindi nyo inaasahan, siyang pagparito ng anak ng tao. Pero pag tinukoy kung sino yung anak ng tao, alam na natin ang ating Panginoong Jesucristo. O, di ba? Kaya mga idol, itong mga nag-ahaka-haka o hula-hula tungkol sa magaganap, kanila yun eh. Sila ang ano nun, hindi tayo. Pero subaybayan din natin kung ano ang mangyayari, di ba? Dahil may mga hula nga na nagaganap. Oo. May mga hula naman na bumalabs. Pero ang pagbatayan nating hula, mga idol, walang iba kundi yung nasa banal na kasulatan sa Biblia. Dahil yan ang tiyak na pag sinabi, mangyayari. Kasi nga, sinabi nga ng ating Panginoon aking sinalita, akin namang papangyarihin. Ako ang gagawa, sabi niya. Sino ang pipigil? Di ba? Kaya yon, kapag oras na naganap yon, walang makakapigil kahit sino ka pa. Di ba? Kaya nga itong mga antikristo na yung nagsisilitawan ngayon, wala naman dapat ipagtaka dyan dahil nakalagay din sa Biblia yan eh. Darating ang antikristo eh. At mga magpapakita ng mga tanda, mga himala, o mga kababalaghan. Yan. Akitin ng marami. Pati ang mga hinirang. Kaya nga yan sa araw na yun, ultimo yung mga antikristo na yan, ay may hintakutan yan. Magwawakas ang kanilang mga kapalaluan. Di ba? Kaya itong mga nangyayari sa atin ngayon, hindi na nakakapagtaka to, nakalagay sa Biblia yan eh. So, dahil nga, ang Antikristo, kapag talagang nagpakita na at lumitaw na, wala tayong magagawa dyan. Kasi magaganap at magaganap yan eh. Sinabi sa Biblia yan eh. Di ba? Lilitaw ang anak ng Israel. Oo. Ang ama ng kasinungalingan, yan ang... Kasi kung paano merong anak ang ating Panginoong Diyos, na yun nga ang ating Panginoong si Kristo, ang Diablo. Si Satanas, lilikarin siya ng sarili niyang anak. Na yun nga kanyang kakasangkapanin. Yun ang anti-Kristo. Gagayahin, tutularan ang sistema ng ating Panginoong Hesus Kristo para akitin ang lahat ng mga tao. O, di ba? Kaya pag nangyari yun, dyan malalaman nga ng Diyos kung sino ang talagang para sa Kanya. Pinahintulot naman ng Ama yan na mangyari. Diyan niya makikilala yung Kanyang mga tunay na hinirang. Pero mas marami dyan ang hindi hinirang. O, kaya nga, pag nangyari na yan, sabi nga kabuhangin sa dagat ang hindi maliligtas. Kaya yan, pag yan yung mga idol, talagang lumaganap na. Pero nandito sa ating bansa, ang bayan ng ating Panginoong Diyos. Kaya yan, pag yan lumaganap na ang Antikristo, itong ating bansa ang huling-huling sasakupin yan. Oo. Dahil unang-una, nandito nga ang kanyang mga hinirang na tapat. Yung mga ibang bansa, kung may mga hinirang man ng ating Panginoong Diyos, pero kasi nandito ang kanyang bayan
Oo. Kaya, subaybayan natin ang mga mangyayari. Oo. Abangan natin yung iba pa magiging kaganapan. Oo, kasi ito nga, mayroong nga magpapakita na yung anak ng Diablo nga ang anak ng kapahamakan. Oo, yan yun Ang may likha niyan, yung ama ng kasinungalingan. Kaya nga, kung paano lumikha ang ating Panginoon Diyos ng kanyang sariling anak na tagapagligtas, ang Diablo, lumikha rin. At kung paano ang ating Panginoon Kristo ay tao sa kanyang kalagayan, tao rin ang ginagaya ng Diablo. Niyan nga ang anti-Christ o anti-Kristo. Di ba? Tama? Kaya nga mga idol huwag kayong magkudumihanan. Nasabi nga, magsipaganda kayo. Ang pinakamainam na gawin nyo, bago tuluyang mangyari yan, maganda na kayo. Oo. Paano ba paghahanda? O edi, manampalataya ka ng lubos sa ating Panginoon Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Binigay ko na yung mga sistema kung paano di ba? Kapag nanatili ka na si Kristo ay Diyos, tapos ka, mapapasama ka doon sa Antikristo. Dahil nga yung Antikristo ipapakilala na si Kristo Diyos O, di ba? Kaya yung naniniwala na si Kristo Diyos, malis na kayo dyan. Ang paniwalaan nyo ng ating Panginoon sa Kristo, tunay na tao. Tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Yan ang panghawakan nyo mga idol. Huwag kayong mga hawak ng ating Panginoon sa Kristo Diyos. Dahil yan ang ipagkakalandakan ng Antikristo. O, kaya nga alam ng Antikristo, mas maraming naniniwala na si Kristo Diyos O, di ba? Kaya mas papapaniwalain niya ang mga tao tungkol diyan. Kaya yung mga hinirang na hindi naniniwala ng Diyos si Kristo, yun ang mga tunay. O, yun ang mga hindi magugulumihanan pagdating ng takdang panahon. O, di ba? Kasi mula't mula pa, itinuro na ang ating Panginoong Kristo tao. At ang ating mismo Panginoong Kristo, pinakilala niya ang kanyang sarili. Sabi niya, anong mga panahon na nasa delinquente na siya, sabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka ng iyong anak. Anong karugtong sinabi niya? At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nilang iisang Diyos na tunay. At sino ang kanyang sinugo na tagapagligtas? At siya ang iyong sinugo sa makatuwid baga ang ating Panginoong Kristo. Sinugo nga siya para maging tagapagligtas Ano sabi niya? Ikaw Ama, makilala nila na iisang Diyos na tunay. Hindi naman niya sinabi na, Ama, ikaw at ako, ito na, panahon na, para makilala nila na ikaw at ako, isang Diyos. Wala hindi niya sinabing ganun Ang sabi niya, ikaw Ama, isa lang. Kaya, mga idol, hindi ko naman kayo inaano dahil sa mga paniniwala nyo at pananampalataya nyo, inyo yan. Hindi ko pwedeng baliin sa inyo at hindi ko pwedeng ipilit sa inyo yung sa akin at sa iba pa na mga hinirang na naniniwala si Kristo ay tao lang. O taong ordinaryo, hindi. Hindi siya ordinaryong tao. Bakit? Sabi nga, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay na sukat nating ikaligtas, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalan pa lang niya, ililigtas ka na di ba? Kapag sinampalatayanan mo. Pero kung siya sa sampalatayang Diyos, sampalatayan mo na siya ay isang taong tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Dahil siya ay sinugo ng Ama para mamagitan sa atin. Hindi siya sinugo para maging Diyos. Kasi kung ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos, sino pa ang kanyang susuguin? Susuguin niya kanyang sarili na Diyos siya. Di ba? At ang ating Panginoong Jesucristo, sinabi na nga niya mismo,
Oh. Nung kasalukuyang pinagsisikapan siyang patayin, ano sabi niya? Bakit pinagsisikapan niyo akong patayin na taong nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos? Di ba? Pagkatapos sasabihin mo, hindi, Kristo, ikaw ang Diyos eh. Di mas marunong ka pa sa ating Panginoon. Yung ating Panginoon na nga nagsasabi. Di ba? Pero tayo mga idol, nagkukwentuhan lang naman tungkol sa mga ganyang bagay. Sana, ulitin ko, yung paniniwala at pananampalataya nyo, inyo yan. Hindi ko pwedeng kunin, hindi ko pwedeng... Pero yung akin lang, sana doon tayo sa katotohanan, sa totoo. Di ba? Kapag nakita nyo ang katotohanan, mga idol, kayo na mismo, masasabi nyo, bakit ang tagal kong nanatili sa kasinungalingan? Di ba? Kasi minulat tayo minulat tayo na ang Panginoong Kristo Diyos. Namulat tayo doon. Mula pa ng pasimula. Pero nung ipakilala ng ating Panginoong Kristo ang kanyang sarili, dapat doon na tayo. Oo. Doon na tayo. Huwag na doon sa mga haka-haka ng tao. Kasi haka-haka lang ng tao yun eh. Sabi nga sa Biblia, yung mga aral at utos ng tao, walang kabuluhan. Di ba? Kaya kapag nanatili ka doon sa ganung uri, walang kabuluhan. Doon tayo sa totoo. Kung anong sinabi ng ating Panginoong Kristo, yun ang panghawakan natin. Kung sinabi ba lang ng ating Panginoong Kristo ako ang tunay na Diyos, doon tayo. Hindi niya sinabi. Ang sabi niya, ikaw Ama, ang makilala nila na iisang tunay na Diyos. Ano pa hanapin natin? Sinabi na niya. At mangyayari yun. Ang sabi ng iba, nandito siya sa lupa, tao siya. Nung umakit sa langit, Diyos na ba? Hindi nga. Sabi nga ng nakalagay sa Biblia, kung kayo nga'y binuhay na maguli, nakasama ni Kristo, hanapin nyo ang taong nakaluklok sa kanan ng Diyos. O sino ba yung tao na nasa kanan ng Diyos? Ang ating Panginoon sa Kristo, kasi siya nga ang tagapamagitan At iluluklok pa ng Diyos yung kapwa niya Diyos. Di ba? Kaya siya iluluklok doon sa kanan ng Ama ng Diyos kasi nga siya ang tagapamagitan natin. Haharap tayo sa hukuman ng Diyos, nandiyan sa ating Panginoon sa Kristo, siya mamamagitan. Di ba? Yun mga idol napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga sa mga napapanahong issue. Sana huwag kayong ma-open sa akin at huwag kayong magagalit. Kung nakasakit man ako ng inyong damdamin tungkol sa inyong mga pananampalataya at paniniwala, sa inyo yun. Sinasabi ko lang ang nararapat sabihin. Pero hindi ko sinasabi sa inyo na sige, dito na kayo, maniwalaan nyo ako. Huwag akong paniwalaan nyo. Yung nakalagay sa Biblia, ang paniwalaan nyo. Yung mga sinasabi ko, kung sarili ko lang, sa sarili ko, huwag ko paniwalaan yun. Pero binabatay ko sa Bible at sa ating mismong tagapagligtas. Ano pang katunayan ng ating Panginoon sa Kristo ay tao? Ito, sabi niya, nung malapit na siya mamatay, nakayok-ayok, nakabayubay siya sa krus. Ano sabi? Pagkatanggap nga ni Jesus ng suka, iniyok-ayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. So, ibig sabihin, nalagot ang hininga ng ating Panginoon sa Kristo, namatay. Namatay ang ating Panginoon, di ba? Ibatay natin sa tunay na Diyos. Ito sabi, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di makikita sa iisang Diyos na tunay. Ang Diyos na tunay, hindi namamatay. Yan na lang mga idol, pag-isipan nyo na lang.
yung pagkakaiba ng ating Panginoong Jesucristo at ng ating Panginoong Diyos. Di ba? O pero salamat ng marami at kahit papano ay sinamahan nyo ako sa maikling sandali nitong ating kwentuhan. Tayo naman nagkukwentuhan lang tungkol sa mga bagay na may kaugnayan sa ating pananampalataya. Okay no, ito pong muli inyong lingkod, si Boyet, ay pasamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!